Apo Sakay, bakit po hindi tayo magdasal? Wala na pong ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos lang. Sinong makikinig sa atin? Biyernes Santo ngayon, hindi ba? Patay ang Diyos! Hindi po totoo yan. Hindi po siya namamatay. Kung buhay ang Diyos sa araw na to, bakit niya kami pinapabayaan? Tama ang anak ko, Apo Sakay. Hindi ba niyo naisip? Kaya tuwing Biyernes Santo lang sumasalakay ang abwak ay dahil wala kayong pananampalataya sa Diyos sa araw na to. Kaya malakas ang mga aswang dahil sa paniniwala niyong walang ibang makakatulong sa inyo dahil patay ang Diyos. Kaya halina po kayo, magdasal tayo sa Kanya. Story time. Jose Henry, ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 1986 sa kabundukan ng Cordillera. May itinatag na maliit na organisasyon ang mga mayayamang negosyante noon sa bayan namin. Ang panata nila tuwing mahal na araw ay tumulong sa mga taong hindi naaabot ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung mga nakatira sa liblib na kabundukan. 11 years old lang ako nito nang sumama ako sa misyon nila mama. Ayaw pa niya akong payagan nito dahil mahirap daw ang maglakbay sa kabundukan. Pero nagpumilit ako. Marami kami magkakasama nito. Sa pagkakatanda ko ay mga 10 kami o higit pa. May kasama kami nitong isang doktor at 2 nurse na mga voluntaryong sumama para matignan ang kalusugan ng tribong pupuntahan namin. Ang mga lalaking kasama namin na nagbuhat sa mga bigas at canned goods na ipapamahagi namin sa mga taga doon. Ang mga babae naman ay tumulong din sa pagbubuhat na mga kaya lang nilang dalhin. Ang laman ng backpack ko nito, bukod sa damit, ay mga vitamins at gamot na ipapamahagi din namin. Akala ko'y madali lang ang gagawin naming paglalakbay, pero umaabot pala ng halos 2 araw ang paglalakad papunta doon. Naharating kami sa bayan nila ng Lunes Santo na. Dito na rin kami naghintay ng umaga para simulang pasukin ng kabundukan. Sinamahan kami ng 2 taga-munisipyo na nakakalam sa kinaroroonan ng tribong pupuntahan namin. Nung una ay nag-e-enjoy pa ako sa paglalakad namin kahit masuka lang nilalakaran namin ito. Pero pagkalipas ng ilang araw na paglalakad ay tumawid kami sa unang ilog na nadaanan namin. Dito na nagsimula ang hirap at kalbaryo namin sa pag-akit sa bundok. Hindi ko na nga maalala kung ilang ilog ang eksaktong tinawid namin at kung ilang matarik na daan ang inakyat namin. Nagpapahinga lang din kami saglit para kumain at pagkatapos ay muli kami maglalakad. Nagsisisi nga ako nito kung bakit pa ako sumama pero hindi ako makapagreklamo kay mama dahil alam kong magagalit siya sa akin. Henry anak, pagod ka na ba? Akin na yung buhat mo kung nahihirapan ka na. Hindi po mama, kaya ko po. Sana hindi ka na lang sumama Kita mo yan pagod ka na. Nakikipagsabayan ka kasi sa amin Alam mong sanay kami sa pag-akit sa bundok. Hindi bale, pag-akit natin sa daan na yan, ay magpapahinga na tayo. Ay nako Doc Robert, pasensya na kayo sa anak ko ha. Sinabihan ko na kasing huwag sumama. Nagpupumilit pa rin. Ayos nga yan dahil interesado siya sa ginagawa natin. Bihira sa kabataan ng sumama sa mga ganitong misyon. Kaya maswerte ka sa anak mo, Rosa. Normal lang naman mahirapan siya dahil hindi pa siya sanay. Hayaan mo at masasanay din yan. Yan nga din ang sinabi ng mister ko. Bakit pala hindi sumama ang asawa mo? May inaasikaso pa siya sa mga negosyo namin Kaya kami na lang ang pinasama niya. Hindi naman pwedeng walang pumunta sa amin dahil panata na natin tuwing mahal na araw. Tinignan ko nito ang itinuro ni Doc Robert. Kailangan daw naming umakyat doon dahil pataas ang daan at maputik pa. Gusto ko maglupasay sa pagod nito pero nahihiya naman ako sa mga kasama namin. Isa pa, kasalanan ko naman dahil ako ang nagpumilit na sumama rito. Pinauna ko muna ang ibang mga kasama namin. Naupo lang muna ako sa nakita ko malaking ugat ng puno para magpahinga muna rito dahil hindi ko na yata kakayaning umakyat sa matarik na daan. Nang makaakyat na sila, ay tinawag na ako ni mama. Wala akong nagawa kundi ang tumayo at sundan siya. Kumapit kami sa mga baging at sa nakausling mga bato. Madulas pa dahil basa ang lupa kaya hirap na hirap akong iangat ang sarili ko. Kumapit na lang ako na mahigpit sa mga ugat ng puno hanggang sa maramdaman kong nangangati ang braso ko. Nang tignan ko to, napasigaw ako sa gulat at pandidire dahil may nakakapit na linta sa braso ko. Kaya nawalan ako ng balanse nito hanggang dumaos-dos ako pababa sa maputik na lupa at tumama ang tuhod ko sa malaking ugat ng puno. Napadaing ako sa sakit hanggang sa tuluyan akong bumulusok pababa. Ay Diyos ko! Anak ko! Mabilis na bumaba si mama para tulungan ako. Ilan sa mga lalaking kasama namin ay bumaba na rin para tignan ang kalagayan ko. Hindi naman ako makatayo nito dahil sa sobrang sakit ng tuhod ko. Henry, kaya mo pa bang tumayo? Masakit po ang paa ko.
Parang naipitan ng ugat. Meron pa bang ibang masakit sa'yo bukod sa paa mo? Wala na po. Itong tuhod ko lang po. Dahil tumama kanina sa malaking ugat ng puno. Mukhang malalim ang sugat mo ah. Kailangan malinisan natin yan bago ma-impeksyon. Tulungan niyo akong buhatin siya para maiakyat natin. Hindi ko na napigilang umiyak sa sobrang sakit ng paa ko. Gumamit sila ng kumot at ginawang parang duyan to. Dito nila ako pinahiga bago tuluyang iakyat sa matarik na daan. Nahirapan man sila ay nagawa pa rin nila ako maiakyat hanggang sa itaas. Dito na ginamot ni Dr. Robert ang mga sugat ko. Nilapatan din niya ng paunang lunas ang paa at tuhod ko. Nang makapagpahinga kami, ay sinabi ni Dr. Robert na kailangan akong buhatin ulit dahil hindi pa pwedeng ilakad ang mga paa ko. Pasensya na kayo sa anak ko ha. Mas nahirapan patuloy kayo dahil sa amin. Ano ka ba, Rosa? Hindi naman maiiwasan ng ganyang aksidente. Kahit kanino sa atin ay pwede mangyari ang ganyan. Kaya huwag mo lang isipin yan. Ang mahalaga ay ligtas ang anak mo. Salamat, Doc Robert ha. Mabuti na lang at sumama kayo. Kung hindi, ay hindi ko alam ang gagawin ko sa batang yan. Salamat sa inyong lahat ha. Nang sumapit ang gabi, ay minabuti namin magpahinga muna at matulog para makabawi ng lakas para bukas. Kinabukasan, ay nagising ako dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa akin. Pagmulat ko ng mga mata ko, ay bumungad sa akin ng isang matandang lalaki. Nakatayo siya sa tabi ko at nakatingin lang sa akin. May sombrero siya na parang sa magsasaka. Mahaba ang buhok at balbas niya, pati na ang bigote niya. Tagpi-tagpi ang suot nitong damit, kaya nagmumukha tong pulube. May buhat ang matanda ng mga kahoy, kaya naisip ko ay baka nangangahoy siya sa gawing to ng gubat. Nag-aagaw pa lang nito ang dilim at liwanag, kaya nagtataka ako kung bakit may matanda dito. Tulog pa ang mga kasama ko nito, kaya pinilit kong maupo para makausap ang matanda. May kailangan ho ba kayo? Meron ka bang tubig na maiinom dyan? Meron po. Sandali lang po ha. Kukunin ko. Pinilit kong tumayo nito pero talagang masakit pa rin ang paa ko. Hanggang nagising si mama nang masagi ko siya, kaya agad siyang bumangon. Anak, may kailangan ka ba? Ma, nauuhaw daw yung matanda eh. Nagangahoy kasi ako dito sa gubat nang makita ko kayo. Makikiinom lang sana ako kung pwede. Ay, sige po. Sandali at ikukuha ko kayo. May dala kaming bottled water dito. Maraming salamat. Ano nga pala ang ginagawa nyo dito sa bundok ngayong mahal na araw? Panatanan po namin ang mga bundok para magbigay ng tulong sa mga katutubo na hindi nakakaabot ng tulong mula sa gobyerno. Ganun ba? Mukhang malayo ang pinanggalingan nyo. Ay opo. Kayo po. Malapit po ba ang bahay nyo rito? Pusod na po ng gubat to ah. Malapit lang ang tirahan ko rito. Ano ba ang nangyari dito sa batang to? Bakit dumadaing sa sakit? Anak ko po siya. Hindi ko na nga sana isasama sa pag-akit ng bundok. Pero nagpupumilit pa rin po. Ayan po tuloy ang napala. Napilayan po siya. Mabuti na lang po ipilay lang. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung mas malala pa dyan ang sinapit niya. Sorry na po mama. Gusto ko lang po talaga makatulong pero naging pabigat pa tuloy ako. Ito ang iniiwasan ko mangyari kaya ayoko kitang isama. Ayoko mapahama ka anak. Hindi ko kayang makitang nahihirapan ka. Mabait na bata ang anak mo. Gusto mo bang hilutin ko ang paa mo? Naku, salamat na lang po. May kasama naman po kaming doktor. Sige, papahirang ko na lang ng langis ang paa niyang may pilay. Mabisa ang langis na to sa mga may pilay. Sige po, kayo po ang bahala. Salamat po ha. Umupo ang matanda sa tabi ko. Bago niya marahang pinahiran ng langis sa mga paa ko, pati na rin ang mga gasgas at mga sugat sa katawan ko. Matapos niyang haplusin ang paa ko, ay nakaramdam ako ng ginhawa nito. Mabuti ang puso mo, iho. Gusto ko ang hangarin mo. Sa'yo na tong baston ko para may magamit kang gabay sa paglalakad mo. Nako, hindi na po. Baka po kasi kailangan din yung baston na to. Tanggapin mo na. Marami naman akong kahoy dito at magagamit ko to bilang baston ko. Sige po. Maraming salamat po. Matapos makainom at makakain ng tinapay na binigay ni mama, ay umalis din ang matanda para ituloy daw ang pangangahoy niya. Ilang saglit lang din, ay nagising na rin ang mga kasama namin. Nagsimula kaming muling maglakbay at ang ipinagtataka ko ay nawawala na ang kirot ng paa ko kahit hindi pa ako nakainom nito ng pain reliever. Kahit si Dr. Robert ay nagtataka dahil naggagawa ko ng maiapak ang paa ko may pilay. Ang tungkod na matandang lalaki ginamit ko na lang na gabay at panghawi sa mga damot ligaw na halaman. Kung titignan mo ay parang ordinaryong kahoy lang na mahaba ang tungkod na to. Wala namang espesyal dito pero ng mga panahon na to ay naisip kong may kakaiba sa matandang yon. Pati na rin sa lanang hinaplos niya sa paa ko. Alam ko kasi na yun ang nagpagaling sa akin.
Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.